Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabani ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi napapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Umpisa ng linggo at atin pong naririnig mula sa poong Jesus Nazareno, ito po mga salitang ito na para bang sa unang pakikinig, si Kristo ba talaga yung nagsasalita? No? Bakit ganun? Ang pagkakakilala natin kay Kristo ay man of peace, no? Malumanay, talagang malawak ang pangunawa. Bakit ngayon naririnig natin na parito daw siya para magdala ng hindi kapayapaan kundi tabak, no? Pag-aawayin yung ama, anak, no? Yung anak na babae sa kanyang ina, makakaaway ng isa ang buong sambahayan. Si Kristo ba talaga to? No? Kaya pag hindi talaga natin pinagnilayan, pwede talaga tayong maligaw, no? At pwede tayong ma-disappoint, no? Ay, hindi si Kristo yan. Pero minsan po kasi pag sinabing tabak, no, yung tabak, ito po ay ginagamit na panghiwa. No? At pag hiniwa, maihiwalay. Napapaghiwalay niya. So ngayon, para maarang ang pinupunto ay, kailangan mong magdesisyon talaga. Kung sasabihin natin, tayo po ay alagad ni Kristo, tayo po ay susunod kay Kristo, kaya mo ba talaga itong panindigan? Kaya mo ba talagang desisyonan? Pinili mo na si Kristo? Hanggang kailan mo mapaninindigan yan? Kasi to the point na po pwede nga, pag pinili mo si Kristo, pwede talagang magkahiwa-hiwalay tayo. Kasi ang turo ni Kristo ay ito, iba ang turo ng ibang relihiyon o ibang paniniwala o turo ng mundo. Yan. Dati po, kung babalikan natin ang kasaysayan natin, tayo bilang mga Pilipinong Katoliko, kung ano ang relihiyon ng tatay, yun ang relihiyon ng buong pamilya. Pero sa ngayon, marami sa mga tatay, parang wala nang pakialam eh. Di ba? Kaya sa loob ng tahanan, may Katoliko, may Muslim, may may iglesia, may born again, may dating daan, may iba-iba.
Kaya, para bang sa ganitong pagkakataon, kung maninindigan ka talaga para kay Kristo, para bang maunawaan ni Kristo na kung kinakailangan natin magkahiwa-hiwalay, maintindihan niya yan. Pero syempre, no, ang tinuturo ni Kristo ay talagang mayroong family values. Pero kung pipiliin mo si Kristo, na minsan, kung kinakailangan mong i-give up ang barkada, i-give up ang kung sino man sa paligid mo na kontra sa tinuturo ni Kristo, then so be it. Mangyayari, gawin natin yun. Kaya nga, hanggang saan natin kayang panindigan. Kasi, bago pa ang utos, na ibigin mo ang iyong mga magulang o igalang mo ang iyong mga magulang, bago pa yan, ibigin mo ang Diyos. So, laging priority ang Diyos. Kung magiging hadlang ang pamilya para mahalin at ibigin mo ang Diyos, maintindihan niya na kailangan mo silang iwan. Kasi dapat nga ang pamilya ang maglalapit sa iyo sa Diyos, ang magpapalalim ng relasyon mo sa Diyos. Pero kung ang pamilya, kapwa mo, kaibigan mo, ang magiging dahilan para malihis ka ng landas at mawala sa direksyon ni Kristo, mag-divide na tayo. Pero bang, maghiwalay na tayo. Yan. Medyo challenging, pero ito kasi yung hamon. Kaya ba talaga natin? Di naman niya tayo pipilitin. Pero ang sabi nga, kung sino man ang magtatwa sa akin, ang ikahiya ako, ikakahiya ko din. Pero yung manatili hanggang wakas, akong bahala sa iyo. Yun ang pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan. Amen?